awa na ni walk out si PBBM kay daghan na kay pangutana ang media. Di naman daw siya katubag og takong kay ingon pa tong mga comment ito. Tayong mga Bisaya, no? Pag nakakita tayo ng mga Bisaya na dito sa live stream, dito sa mga, o kaya streaming dito sa YouTube, natutuwa ako kasi siyempre ako Bisaya ako eh. Hindi naman ako na, na Tagalog ako kasi kita nyo naman, narinig nyo naman na yung accent ko. Bisaya naman talaga ako. Kaya bigyan natin reaction itong mga Bisaya na radio, ano to siya, radio newscaster. Ito, commentator, radio commentator to sila. Dito sa DXDC sa Davao City. Itong dalawa na magpartner. Na hindi ko lang kilala ang pangalan nito eh. Napanood ko yung mga video nila. Mga ilang beses lang. Kaya lang, dito ako sa video na to, natuwa sa kanila. Kaya bigyan natin ng reaction to. Tapos, kasunod nito, itong kay Attorney Rupil, doon sa Cebu din. Ito si Rupil Dahok ba to? Sa Cebu to siya, sa DYHP. So, ipasok ko to muna tong dalawa na magpartner tungkol dito sa impeachment na sinampa ng sa Congress laban kay VP Sara. Na-impeach na nga, di ba? Na sa ano. So, ito yun yung reaksyon nila na ang ibig sabihin ng himakak ay pinabulaanan kamo ni Bongbong Marcos. So, may interview dito. Itong si Ivan Mayrina dito sa GMA7 at saka ito yung kinuha nilang stream na, live stream na to ng interview na to. Ipasok ko muna baka mamaya sabihin nyo lang pura ko daldal dito. So bago ho yan, please subscribe po sa ating YouTube channel at paki-like po ang video ito. Motuo ba sila nga wa nang hilabot or sa Tagalog daw wala nakialam si President Bongbong Marcos Jr. sa impeachment ni Vice President Sara? Saan to pa nonchalant siya? Nonchalant. Sa issue Gen Z term, ha? Issue sa impeachment ni Inday Sara Duterte day? Oo. Motong iyahang pamahayag kagahapon pero agon atong madunggan gyud gikan sa iyaha niya mga higala atong paminawon nya malantawan pod nato ni sa streaming ang pamahayag ni PBBM bahin sa impeachment ni VP Sara. Catching ko na po yung tanong, did you have a hand in this impeachment? No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. Of course, did we discuss it with the speaker? Did we discuss it with the other congressman? Of course. And tinatanong, anong plano ninyo? Ano ba talagang gusto ninyong gawin? And that's it. Well, nandito na ito. Hindi na namin maiwasan. But the conventional thinking, Mr. President, is that nothing comes to pass in the House without the President or without Malacanang's blessing. Well, you give me too much credit. But again, what the House has done is clearly the mandate that they have been, the constitutional mandate that they have to proceed with the impeachment complaints. So that's why I think they're just following the procedure. Ang punot dulo nito na-transmit nila ang impeachment complaint sa upper house. Kanya, Radyo Mandong. Murag anak patong ako nabasan kagahapon kang Crisette Chu. Makita pa ba ang iyang kwan? Ang iyang Facebook account? Kaya murag delete man. No, nag-post gapon. Dili na. Wala na. Murag nag-post siya kagabi lang nawala. Yes, wala na, gi-take down na. Kay nakabasa pa ko katong before kakadlawon. Oo, kay nakabasa lang ko ni ana siya nga awa na ni walk out si PBBM kay daghan na kay pangutana ang media. Di naman daw siya katubag og takong kay ingon pa tong mga comment ito. Wa na gi-take down na. Ang account pero nag-post pa siya before na take down bahin aning ka PBBM. Yes. Oo nga. Ni comment siya gumikan kay walay klaro ang tubag ni PBBM bahin aning impeachment. Gani ni kalampag ang mga netizen gumikan di sila motuo Radyo Mandong nga walay basbas gikan kang PBBM ang impeachment ni VP Sara. Ano ni? Si PBBM, di dyan tamo to o bagya kasama nga wag yun na sila manghilabot. Yes. Anang impeachment complaint. Imposible kay na. Bagya kasama. Ano ni nga kaugang bagya kasamang pagsabot diha. Si PBBM nanghilabot. Pero mas doon na gyud akong papel diha. Abi ni Bob Kinsa. Kinsa. Si First Lady. Agoy.
Lahi-lahi gini mga babae, Radyo Mandong, no? Si First Lady, singana na iyang asawa. Liza Marcos. Aramita Marcos. Aha. Ngano nakaingon magka-Radyo Mandong? Daan na ba na ningon PBBM no dito sa kanabitang convention sa mga abogado. Sa nga lisod ding makaasawa tag abogada. Nag-react sila doon kasi nga nag-ano lang nga imposible daw na hindi alam ni Bongbong Marcos na may impeachment na nangyari. So in-interview nga to si Bongbong Marcos nito ni Ivan Mayrina at inamin niya at nagkabhul-buhol ang dila ni Bongbong Marcos dahil sa sinabi ni Ivan Mayrina, kung alam mo ba o ikaw ba ang nasa likod nitong lahat na impeachment ni VP Sara. So doon siya nagkabuhol-buhol sa sinundan sa mga ibang media. Kaya siya doon nagkaano na hindi niya masalag yung mga tanong sa media. So yun sinasabi nila, mayroong nagbanggit na nag-walk out si Bongbong Marcos sa interview. Hindi daw makita yung Facebook page na yun kasi parang ino-close ng Facebook. May nag-utos nun. May nag-utos na hindi po niya mapanood yung mga post niya sa Facebook. So, yun yung sinabi itong dalawa na nakakatuwa. Bisaya nga lang to. So, kayo dami namang Bisaya nanonood dito sa ating YouTube channel ngayon. So, naintindihan nyo na ito si Bongbong Marcos sa Mindanao, tagilid siya dito sa mga broadcaster sa dito sa radio station na to. Kasi binira hindi lang tong mga video na to na binira siya dito. Pahapyaw lang, pero binira talaga siya dito sa mga radio station dito sa Mindanao. Sino sa likod daw nun? Yung si Liza Marcos ang sinabi nitong dalawa. Etong sa lalaki. Di ko alam ang pangalan nito mga to Comment nyo kung sinong mga pangalan nito. Kasi nanonood ako nito. Kailang di ko lang kasi makuha yung mga pangalan nito. So sunod itong video na ipapakita ko sa inyo. Itong si Atty. Rupil sa DYHP Cebu. Yung programa niya na tungkol din to sa unang araw ng kampanya ni Bongbong Marcos na sinabihan niya ng suka ang mga kalaban. So bago ito yung mapanood nyo, ito yung munang komentaryo ni Atty. Rupil na sino ba talagang nag-una sa mga sinasabing suka ng mga suka na yan? Si Bongbong Marcos. Sinagot naman ang kabila, umaaray naman tong si Bongbong Marcos. Pasok natin yung video. Padayon na itong isgutan may gilalabot na sa campaign period sa mga national nga mga kandidato, mga sukit tigpaminaw. Si Bongbong Marcos, siya ginaguna-una ani. Kay siya man mga higala maoy kuan. Kining matawag nato mga higalag sila may unang mipahigayon og proclamation rally. Didto mahigala sa Ilocos. Gisunod ang Iloilo. So sila may nag-una. Nagdungan mga higala nila si kanhi Vice Presidente Leni Robredo. Ang PDP laban mahigala ni anak ng pizza 14. Pizza 13 na dayon no? So sa to pa ang nanguna gyud og witik mao mahigala ang kampo mahigala ni Bongbong Marcos labot na sa campaign period. Straight to the Pero point. mahisgot ka mahigala nagwinitikay na daag istorya daan naman na. Pero sa kampanya mahigala pag sugod na sa formal campaign kay mga man ni mahigala gipakadako gyud mahigala kaniadto sa 2022 nga campaign nga doon na mga debate mahigala unta nga ipahigayon wa matubang si Presidente BBM na ay mga issues dili niya tubagon mahigala kay matod pa mas iyang pilion mahigala ang matawag nato og kinining maayo nga kwan dili sa mo baos dili sa mo tira mahigala kay well-mannered kuno mahigala ang presidente. Straight to the point. Sa mo engage sa mga debates kay iya mahigala ang high-end kuno mga kagalaan nga gipili niya ang high-end way of campaigning nga dili sa mo dive mahigala sa mga issues nga dili maayo mga suking tigpaminaw Straight to the Pero point. karon mga higala ang campaign una maginiwitik mahigala si PBBM nga nuna mahigala yung mga kandidato gisugo lag palit og suka na mga higala nagsugo dito sa suka gisakyan po sa pikas o kilaning suka kontra sa team suka o team sinusuka. Laing witik mahigala ni Bongbong Marcos ngang uban mga higalang grupo wa makakumpleto sa ilang lineup. Ang
ang iya mahigalang line-up sa administrasyon kumpleto kaayo. Straight to the point. Kini pagtagad rumuntaga mga sukit tig paminaw ha. Kini yung administration sa bisag asang administration kat natural ginang kumpleto. Ang mahirap lang kasi pag ikaw nanguna sa mga sinasabi mo na bumibili ka na ng suka, nag-deliver ka na ng suka, tapos nabigyan ka ng ng certificate of candidacy, kandidato na. Nagantihan ka nitong mga sa taga-kabila, ngayon iiyak ka. Magngangaw ka din, Bongbong Marcos. Ito yung sinasabi niya, ito yung sinagot lang naman ng kabila ni Vic Rodriguez. May sinabi niya nitong sa suka, sinagot ni Vic Rodriguez. Pasok natin to sa galing to sa sa ENC, sa ABS-CBN. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Sinasalaula tayo ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Maraming nagsalita bago sa akin at nababanggit ang salitang suka. Alam mo ninyo, ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. Hindi man po ako gumagawa ng suka, subalit nung ako ho ay bata, maraming beses din naman akong nautusang bumili ng suka ng aking ina. At wala pong nakakahiya doon. Sapagkat bagamat ako ho ay nakabili ng suka ng maraming ulit at nautusang bumili ng suka ng maraming ulit, may diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo. Meron akong diploma at nakapagtapos ako ng abogasya. At higit sa lahat, meron akong certificate na nagpapatunay na ako ay isang ganap na abogado. O di ba? Kita naman natin kung sino talaga nagsimula. Tapos ang mga supporter ni Bongbong Marcos, galit na galit dito sa mga dito sa mga tao, dito sa mga kagaya ko na dito ako sa kabila, dito ako sa kay Sara Duterte ngayon na dito ako kumakampi kasi dotae daw. Pag kayo nagantihan pa naman, kayo yung nangunguna yung mga salitang bastos, pag nagantihan kayo, galit na galit kayo, ang babastos yung magsalita. Pag kaming magaganti sa inyo yung bastos, ay nako, sobrang asar nyo. Yung Bongbong Marcos nyo nga, di nga kaya di nga kaya magpa-drug test Tapos sasagot ito sa magbato siya ng mga ibang mga sinasabi dyan, na yun yung ibabato niya, tapos bagat yan magpa-drug test ka kasi bangag ka. Doon sila galit. Kaya naman pala nang sumagot. Bakit itong issue ng pagkabangag niya, hindi niya makayang sagutin to? Kayong mga supporter ito, kayong mga bangag din ng mga supporter ito, sagutin nyo to. Bakit yung amo nyo, ayaw nyo itong patulan nyo itong mga bangag-bangag na to? Ayaw nyo patulan nyo mag-hair follicle ang presidenteng bangag na to. Ako dati di ako naniniwala na akala ko issue lang. Pero nung katagalan na nung sinasabi na bangag to, na magpa-drug test, hindi magpa-drug test, sabi naniwala ako. Ito pala talaga addict. May mga di ba, hearing na doon sa Senado, nakasama sila ni Maricel Soriano, nagbatakan doon sa may Rockwell
Sa unit mismo ni Maricel Soriano, doon sila nagbatakan. Kaya pinabulaan ang lahat ito. Tapos yung video na lumabas, sabagay, di ko naman talaga na ano yun na, di ko rin i-confirm na siya yun. Kasi, may mga ano kasi ako na nakikita yung tainga, di ba? Pero yung sinasabi nagbatakan dito sa may ano, sa may Rockwell, naniwala ako dun. Wag na kasi kayong yung adik na presidente kasi mahirap dito sa ibang bansa kilala siya kung gaano mamuno sa ating bansa. Mahirap na ipaglaban mo yung presidente na mahirap idipinsa mo yung presidente natin na mayroon talagang something na nakikita sa mga tao sa ibang bansa na hindi talaga rin naman pwede nating idipinsa. Nakikita nila dito sa ibang bansa kilala ang mga bansa na pero itong presidente natin nasabihan tayong presidente niyo pala adik, nakakaya ako pagsabihan ng ganun, parang natutunaw ako. Presidente natin to Kaya lang, kung di ka talaga, para man talaga sa'yo mismo yan, sa'yo na lang sa'yo na lang Bongbong Marcos, magpa-drug test ka na lang para makita talaga ng taong bayan kung ano ba talaga yung totoo. Para na rin ikatahimik sa bumibirada sa'yo na adik ka, nagkukokaine ka. Ito sa Visayas at sa Mindanao, ay naku kawawa itong Bongbong Marcos na to. Binibira sa mga radio station nito Binibira siya. Wala silang takot itong binibira ang presidente ni Bongbong Marcos. Walang takot. Metro, asa dito sa Cebu at saka sa Mindanao. Binibirada ka talaga. Kasi, bangag ka naman talaga Nangunguna ka sa ganyan na magbangayan, tapos paggagantihan ka, iyayay ka. Yung ngayon pinapalaki ang issue nitong sinabi ni Duterte na patayin ang 15 senador para makapasok yung sa kanya. Biro yun dati nung mga sa hearing ngayon sa Senado, naghirit pa ng mga biro yan. May pumapatol ba? Ngayon pinatulan? Pinatulan ngayon. Mas maganda nga kung ang mga Duterte pag yan ang nagsalita na, ang grabe ang mga social media o kaya yung mga kalaban ni nasa NBI na, di ba? Yung niya, sinampahan na ng kaso Itong nagsampa ng kaso, ito si Torre. Na isa rin tong mukhang tawag dito yan na sa akin, parang mukhang hitano, dugyot na general na ito si General Torre. Napakadugyot tingnan. Parang nandiri ako sa mukha nito, tsaka yung mga purma nito. Mukhang hindi general Dugyot ka. Tingnan. Kaya kayo mga suporte ni Bongbong Marcos, sabihin nyo sa amo nyo, pag-drug test na yan. Kayo rin, kung mga adik kayo nanood dito, pag-drug test na kayo. Kasi mahirap. Mag-comment kayo dito, mahirap ko naman sagutin na isa kayong sagutin dito sa mga comment nyo na titirahin ng kung sino man. Kasi mas maganda na talaga, magpa-drug test na lang kayo. Kasi mga adik kayo. Mga troll kayo.